Ang nakaraan, mabilis na sumugod si Master Hong patungo sa ating bida na si Ye Zuan. Huwag kang pumasok, napakadelikado rito, sigaw ni Ye Zuan, nagtatangka na itulak ang kanyang kalaban, ngunit huli na ang lahat, dahil isang matalim na tibak ang sumibat sa hangin, nagbabanta na tumapos sa kanyang paglalakbay. Ngunit si Master Hong sa isip-isip niya sa wakas, natatakot ka na ba ngayong malapit ka ng mamatay, usual ng kalaban, habang nakangisi, at ang kanyang mga mata ay nagnininga sa galit, si Ye Zuan ay handa nang harapin ang kanyang tadhana. Sa gitna ng tensyon, sumabog ang isang maliwanag na enerhiya, na naglabas ng mga kidlat na may asul at puting kulay, si Master Hong ay nakatayo pa rin, handang harapin ang anumang hamon. Sa isang kisap mata, humarap si Master Hong, ang kanyang mga mata ay nagnininga sa determinasyon, at ang kanyang mga kamao ay handa nang lumaban, isang matinding laban ang naghihintay. Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa buong paligid, nagkalat ang mga piraso ng bato, kasama ang nagliliyab na apoy at kumikinang na enerhiya. Sino kaya ang magwawagi sa laban na ito? Ang kapalaran ay hindi pa nalalantad. Sa gitna ng usok at alikabok, lumabas si Ye Zuan, hawak pa rin ang kanyang kamao, at ang kanyang mukha ay puno ng pawis, mukhang hindi pa tapos ang laban. Anong klaseng kapangyarihan ito? Kahit sa labas ng laban, naapektuhan pa rin ako, bulong ni Zonti, na ang kanyang mukha'y natatakpan ng tela, at ang kanyang mga mata ay nagnininga sa galit. Sa gitna ng sigwa ng kapangyarihan, si Ye Zuan ang ating bida ang tumindig, handang haminin ang kapalaran, nagliyab ang kanyang diwa, at sa bawat galaw, lumikha siya ng mga arko ng enerhiya, ang yin-yang portal ay umalingaw sa kanyang lakas, habang si Master Hong sa itaas ay naghanda para sa matinding paghaharap. Ito ang simula ng isang alamat. Sa isip-isip ni Zonti habang nanginginig sa takot. Isang iglap, ang isang mandirigma na nasa dulo ng Daluojin Xian Realm ay nabura na parang usok. Ang ganoong lakas ay sumasalamin sa kung gaano kalalim ang misteryo ng mundong ito. Sa gitna ng rumaragasan na kapangyarihan, ang ating bida na si Ye Zuan ay tumingala. Nakikita ang kalangitan na nababalutan ng asul na kidlat. Ha? Ilang beses ko na bang pinaalalahanan? Talagang walang pag-asa sa mga naghahanap ng kamatayan. Ang kanyang bulong, puno ng pagkadismaya ngunit may matinding determinasyon, handa siyang harapin ang anumang hamon. Ano ang nangyayari? Sino ang nag-trigger ng Wind Thunder God Array? Ang tanong ng isang batang lalaki na disipulo, na may gulat sa kanyang mukha. Sa kanyang likuran, andoon si Zonti ang nakatingin ng may matinding pagtataka at bahagyang takot. Ang kanyang ekspresyon ay halo-halong pagkabigla at pag-aalala sa biglaang paglabas ng malakas na kapangyarihan. Tugon ng batang babae na disipulo, hindi ba yan si Senior Ye Zuan, ang bulalas ng isang batang babae, na disipulo na may malaking gulat sa kanyang mukha habang itinuturo ang nasa malayo, sa kanyang tabi, ang kanyang kasama na batang lalaki na disipulo ay nagulat din, at ang tanong na, ano, ay sumasalamin sa kanilang pagtataka. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa misteryosong figure sa gitna ng makapangyarihang enerhiya. Mungkahi ng batang lalaki na disipulo habang nanginginig. Ang Wind Thunder God Array ay mayroong 360,000 na pagbabago. Paliwanag ng batang lalaki na disipulo, na may pag-aalala sa mukha. Paano nakapasok si Senior Ye Zuan doon? Ang tanong niya, habang ang batang babae na disipulo ay nagulantang. Ano ang gagawin natin ngayon? Paano natin ilalabas si Senior Ye Zuan? Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkabahala, habang ang kapangyarihan ng Wind Thunder God Array ay patuloy na bumabalot sa paligid. 360,000 na pagbabago, ang bulong ni Zonti habang nanginginig sa takot, na may pagkabigla sa mukha. Ang karaniwang array formation ay may ilang daan o libu-libong pagbabago lamang, hindi nakakapagtaka kung bakit napakalakas nito. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa pagkatakot, habang ang kapangyarihan ng Wind Thunder God Array ay umaalingaw sa kanyang paligid. Huwag kang mag-alala, may pag-asa pa. Habang hindi pa na-trigger ni Senior Ye Zuan ang Wind Thunder God Array, tawagan si Teacher Hong Kun para tumulong. Ang sabi ng batang lalaki na disipulo, na may pag-asa sa kanyang tinig. Ang babae sa kanyang tabi ay nakatingin din sa malayo, habang ang kanilang mga mata ay nakatuon sa figure ni Senior Ye Zuan, umaasang mailigtas siya sa panganib. Sige, pupunta ako kaagad, ang sabi ng batang babae na disipulo, puno ng determinasyon sa kanyang mukha habang tumatakbo siya kasama ang kanyang kasama. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkabahala, ngunit may pag-asa pa rin na mailigtas nila si Senior Ye Zuan mula sa panganib. Si Senior Ye Zuan ang ating bida ay nakatayo ng matatag,
Walang takot sa gitna ng nagngangalit na kidlat at enerhiya, tumingala siya sa itaas, kung saan ang Wind Thunder God Array ay sumasabog sa lakas, handang harapin ang anumang hamon, ang kanyang ekspresyon ay kalmado at determinado, nagpapahiwatig ng kanyang kahandaan para sa isang matinding kinakaharap. Nako, huli na, nabulabog na ang Wind and Thunder God Array, sigaw ni Li Ran, namumutla sa takot, hindi niya inasahan na ganito kabilis magbabago ang sitwasyon, ngayon, kailangan nilang harapin ang galit ng sinaunang Porma Sion. Teka, hindi si Senior Yezuan ang nag-trigger ng Wind and Thunder God Array, kundi, bulong ng batang lalaki na Disipulo, nagulantang sa bagong realisasyon, ang tunay na salarin ay nasa harap pala nila, nagkukubli sa anino, ang paghaharap ay nagsisimula na. Siya ay, nagbi-breakthrough, bulong ni Li Ran, na mangha sa nakikita, nagsimulang umugang ang hangin at kumidlat, habang ang kapangyarihan ay bumabalot kay Yezuan, isang bagong lakas ang lumilitaw, handang humarap sa anumang hamon. Ano, bulalas ni Li Ran, hindi makapaniwala, ang lahat ay tila nagbabago sa isang iglap, at ang dating tahimik na kapaligiran ay napalitan ng misteryo at tensyon, handa na ba sila sa susunod na mangyayari? Hindi lang yan, sabi ng batang lalaki na Disipulo, ngiting aso, na para bang may sikreto pa siyang ibubunyag, ang hangin ay nagsimulang humuni, at isang bagong kabanata ang naghihintay, ano pa kaya ang matutuklasan niya? Ito ba ay, bulalas ni Li Ran, habang nagulantang ang kanyang mga mata, isang hindi inaasahang kaganapan ang nagaganap sa kanilang harapan, at ang hangin ay tila nagbabadya ng isang malaking pagbabago, ano kaya ang kanilang matutuklasan sa likod ng misteryong ito? Tama, ito ang kapangyarihan ng batas, paliwanag ng batang lalaki na Disipulo ang naramdaman niya ang matinding lakas na bumabalot sa kanya. Ang buong paligid ay nagbabago, at tila ang universo mismo ay yumuyuko sa bagong kapangyarihang ito. Ang lahat sa isang nakamamanghang tanawin ng isang lumulutang na isla, pinalilibutan ng malakas na agos ng hangin at may mga daloy ng tubig na bumabagsak mula rito. Sa gitna ng kaguluhan, isang misteryosong matandang lalaki ang lumitaw, napapalibutan ng kakaibang enerhiya. Ang kanyang presensya ay nagdulot ng pagkabigla at pagtataka. Si Zonti habang nanginginig sa takot at ang dalawang bata ang nakamasid na may halong takot at paghanga. Ano bang klaseng kapangyarihan yan? Bulong ng batang babae. Hindi pa namin nakita ang ganoong klaseng batas, dagdag ng kasama niya. At makikita natin ang ating bida na si Yezuan na papalibutan ng gintong kidlat. Hindi lang ang dalawang bata na yan, maging ako, hindi ko pa narinig ang kapangyarihan ng batas na ganyan, bulong ni Zonti. Habang ang pawis ay tumutulo sa kanyang mukha, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkamangha. Sa kanyang likuran, ang dalawang disipulo ang babaeng nakaputing damit at ang lalaking nakaasul na damit ay nakatayo rin, kapwa may gulat na ekspresyon. Anong klaseng batas ba ang naiintindihan niya? Tanong ni Zonti sa kanyang sarili, habang ang isip niya ay naguguluhan. Bigla, mula sa kalangitan, bumaba ang isang matandang lalaki na may mahabang puting balbas at pilak na buhok, nakasakay siya sa isang lumulutang na bilog na hugis bar aisles, at sa paligid niya ay may mga bilog na perlas. Teacher, sigaw ng dalawang disipulo, kapwa nagulat sa pagdating ng matanda. Si Zonti ay mabilis na yumuko, pagbati, guro, aniya, habang ang kanyang puso ay kumakabog, paano naparito ang ancestor Hongjun? Lalo siyang nagulat. Nandoon pala sa mundo ang mga bagay na hindi alam ng ancestor Hongjun, sino ba talaga itong si Yezuan? Ang matanda sa kalangitan ay tumingin sa nakapulang robe at nagsalita ng may autoridad. Zonti, sabi niya. Hindi ko natatalakayin pa ang lahat ng nangyari sa Zeshao Palace, pero mula ngayon, huwag ka nang babalik sa Zeshao Palace para makinig. Ang nakapulang robe ay nakaluhod na ngayon, ang kanyang ulo ay nakayuko, guro, pabulong niyang sabi, na parang luluha. Tama na, huwag ka nang magsalita pa, ang matanda ay sumagot, ang kanyang boses ay nagpapahiwatig ng pagtatapos ng usapan. Ang dalawang disipulo ay nagkatinginan, kapwa may nagtatakang ekspresyon, ang mga marka ng tanong ay nakapalibot sa kanilang mga ulo, hudyat ng kanilang pagkalito sa nangyari. Ang matanda na may puting balbas at nakasakay sa lumulutang na bar aisles ay nakatingin din, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkamangha. Mukhang tapos na ang pagbagsak ng kaibigan, sabi ng babaeng disipulo, habang ang kanilang mga mata ay nakatingin sa kung saan bumagsak si Yezuan.
Biglang, isang napakaliwanag na ilaw ang bumulusok mula sa ibaba, si Yezuan, na may mahabang puting buhok na lumilipad sa hangin, ay lumabas mula sa gitna ng liwanag. Nakasuot siya ng puting kasuutan, at may mga parang lotus na bulaklak na lumulutang sa itaas ng kanyang ulo. Napapalibutan siya ng asul na kidlat, at ang kanyang mga mata ay nagliliwanag. Nangingibabaw ang kanyang presensya, habang ang matanda na nasa lumulutang na bar aisles ay tila napilitang umangat pa ng mas mataas, na parang tinutulak ng enerhiya ni Yezuan. Si Yezuan ay ngumiti ng malapad, kumaway, at tila walang pakialam sa nangyari. Anong nangyayari dito? Bakit narito pati ang ancestor Hongjun, bulong ng nakapulang robe na may mga rosaryo? Ang kanyang mukha ay nagpapahayag ng pagkabigla. Si Yezuan naman ay nakatayo sa isang bilog na may asul na enerhiya, na parang isang Diyos na bumaba mula sa kalangitan. Sa isang iglap, ang ancestor Hongjun ay nasa harap na niya, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkabigla. Nakita ko si Ancestor Hongjun, sigaw ni Yezuan, na parang hindi man lang siya nababagabag sa matandang nasa harapan niya. Nagulat ang dalawang disipulo at ang Ancestor Hongjun sa nakita nilang paglabas ng 5 iba't ibang kulay ng apoy mula sa kamay ni Yezuan, iba't ibang kulay at hugis, ang bawat isa ay tila nagtatago ng sariling kapangyarihan. Mayroon pa siyang 5 elements law, bulong ng lalaking disipulo, ang kanyang mukha ay nagliliwanag sa pagkamangha. Hindi lang yan, sabi ng Ancestor Hongjun, ang kanyang tinig ay nagpapahiwatig ng mas malalim na misteryo. Bigla, mula sa dibdib ni Yezuan, lumabas ang isang asul na enerhiya na nagpapakita ng isang kumikinang na asul na bola, na puno ng kapangyarihan.